Sabi niya, teka, sandali lang muna kasi ang custom ng araw, customary nila, kapag ka ikaw ay may bisita na nasa bahay mo, it is under your protection. Ibig sabihin, ingatan mo sila. Yun ang customary nun. Sabi niya, teka muna, ganito. Para magkasundo tayo, meron akong 2 anak na babae dito, virgin pa. Gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyong gawin. Huwag lamang dito sa aking bisita na nasa ilalim ng aking protection. Ayaw nila sa babae. Ang gusto nila talaga, LGBT. Yung pampiyangan. Ang gusto nila is krima. Kaya, ginunaw eh. At ano yung mga archaeologists sa lugar na yan, nakakita po sila ng talagang mga buong asopre. At nakita nila talagang sa pag-aaral nila, lalo yung mga eksperto, na yung talaga isinunog. Maraming nakita sila doon na mga natira pa na mga ano ng asopre na nagpapatotoo doon sa pagtuturo ng Biblia na ang pangyayari totoo nga. Napaka-authentic po ng Biblia talagang doon. Pati po yung mga eksperto na mga humuhukay, mga geographies, napatunayan nila. Sige po, si brother. Kasi makasalanan pala ang daigdig natin dahil inaproba na niya ang kuhan, lalakas sa lalaki magpakasal sa babae, di ba? Yun nga yung binasa natin kanina, binigay na sila ng Diyos sa kahalayan. Sa kadili mo na lang kanilang pag-iisip, pinahintulot na. Kasi ang totoo, hindi naman ho nasunog yung Sodoma at Gomorra, lalo lumaki. Huwag na kayo lumayo sa community nyo lang, ilan sila? Hindi ko na mabilang, sa bagong sila nga Mister, pwede na sila magtayo ng isang buong package Di ba, bago sila may phase 1, phase 2 pa. Kasi magkakawit bahay kami nila sister dito sa bagong sila. Yung pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Pwede na nga sila magpatayo ng isang package dun Maliliit pa lang May potential na. Nakikita mo na yung kalalabasan, di ba? Kaya, baka may gusto ko pa itanong. Kung wala na po. Wala na po. Sige po, sister. Brad, halimbawa kung may mag-asawa po, tapos namatay po yung asawa, hindi nag-asawa ulit, kasalanan po. Hindi na po yun. Ayun po yung binabanggit sa, basahin po natin yun Romans 7. Punta tayo dyan. In Romans chapter 7. Malaya ka na din. Ang ganda po ng tanong po ninyo. Yun po yung kanilang kasama po sa topic na aking ipinaglingkod. Ito po 7:3, simulan ko po doon To marry someone else, lagay ko sa Tagalog. Para lahat natin maan natin kung Tagalog. O hindi ba ganun yung nalalaman? 7:1. Mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako ng taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali sa kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. First 2 po yan Dapat kung ang asawa ay namatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kasi, wala na po makapagsasabi kung sino unang mamamatay. Diyos lang po kasi may hawak ng buhay. Pwede nga maunang mamatay, pwede yung babae. Alin man sa kanila? Halimbawa, mag-asawa, alin man sa kanila yung nauna? Ang sabi po, pagka ito'y namatay na, kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Verse 3, ito po Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mga ngalin niya kung buhay. No? Dapat, kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pa siya'y hindi na mga ngalin niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. So pag namatay pong isa, pero wag naman po kagaya ng sinabi ko kanina, wag naman nung sadyain Yung ano ba, unti-unti, bebechinin mo na marami. Wag naman Di ba? Yung natural na kamatayan, yung pinagda ng Diyos na kamatayan, pag pwede ka na uling mag-asawa. Kasi nakakalag na. Yun yung nakasulat sa Biblia. Kasi meron kasi true to life story Inuunti-unti. Totoo yun, inuunti-unti.
Inuunti-unting piraso para hindi halata. Kasi meron kasi, depende kasi sa intensyon. Depende doon sa intensyon ng puso. Lalo na, hindi niya na gusto. Kasi alam niyo, wala naman mo kasing bagay na nananatili. Kaya nga minsan pag nagkakasal ako, sinasabi, hindi naman habang buhay, sariwa yan. Eh pag nag-edad ka na ng 60, 70, ano na yan, kulubot na yan. Wrinkles na yan. Oo nga, wala pang mag-50 pa lang, nawala na ng buhok eh. No, di ba, iba, nawawala na ng ngipin. Kaya, i-visualize mo na ito ba, okay ka hanggang pagtanda mo. Ito, pag nawala na ng buhok, nawala na ng okay pa rin pa sa'yo. Nawala na ng ngipin. Wala nang di ba? Ibig sabihin, siya pa rin yung pipiliin mo dapat. Yung kasi yung patas eh. Di ba? Meron nga, kasi po, brother Tobert. Pero di ba merong verse na nagtatanong kay Jesus Christ siya tayo na kung sino magiging kasawa niya pag namatay. Di ba meron siya? Di ba meron ganun? Meron. Ang sabi po ng Panginoon doon, teka, anak, tignan ko yun ha. Kasi anong tanong mo ng brother Jobert? Hindi, meron po merong verse na tungkol sa tanong ni sister. Opo. Kung sino yung mapapakasawa niya. Sino yung magiging kasawa sa langit? Yung yun, yung pito magkakapatid. Yung magkakapatid yun. Alam mo kasi, may historical background yan. Papaliwanag ko lang sa'yo. Sa kasi, mosaical law, meron mo kasi silang batas sa mga Hudyo. Halimbawa, 5 kayo magkakapatid, puro lalaki. Yung panganay yan na unang mag-asawa, kahit tinan niyo po sa Talmud at saka sa dalawa kasi yung kasulatan ng mga Hudyo Talmud saka sa Mishnah. Kung ang naunang mga asawa ay panganay, na namatay yung panganay, hindi niya nabigyan ng anak tong babae. Yung susunod sa kanya, yun ang magbabangon ng binhi ng panganay na asawa niya. Ngayon, nangyari, hindi rin ho nabigyan ng anak. Yung susunod, yung pangatlo. Yung sumunod, hindi na nabigyan, yung kahuli-hulihan. Yung kasi ang batas sa kanila. Kaya yung nagtanong, yung konklusyon na nagtanong, pagdating po ba sa langit, sino kaya magiging asawa niya sa kanila? Kaya sabi ng Panginoon, ay hindi na mag-aasawa sa langit. Magiging katulad ng anghel. Hindi kagaya sa lupa na pinapag-asawa at nag-aasawa sapagkat meron nga hong tinatawag na creative order. Kasi ang paglalang ng Diyos sa hindi naman po na kagaya ng sa nasa isip ng tao, halimbawa, lumikasa ng tao, gagawa uli siya ng tao. Ibig sabihin, magpalaanakin kayo, kalatan niyo buong lupa, sa pamamagitan nila, nagpapatuloy yung paglikha ng Diyos. Yun ang tinatawag na continuous creation. Wala na tayo sa lupa, sabi niya, kasi ang tanong niya, pag nasa langit na eh. So hindi na mangyayari yun, hindi na applicable. Magiging gaya na anya na anghel, spiritual na. Hindi na sa laman, hindi na in the flesh kasi. Meron pa ko itong maganda yung tanong nyo, medyo na rin ako. Sige po, sister. Bro, kasi yung tanong ko para dun sa mga bago, matakot kasi, no? Dun sa history na sinabi nyo na 400 years na 430 years. 430 years na nahirapan sila. Tapos para ma-save sila, no, naalis sila sa Egypt. Andun ako sa point na, di ba tayo kapag nabautismuhan na, hindi tayo nag-expect agad ng pagbabago. Di katulad din, kung magiging pattern yon, sila na naghirap. Tingnan natin yung pinanggalingan nila. Sobrang hirap sa 430 years. Tapos nilagay ni Moises doon. At iniwan niya. Tingin ko parang walang direksyon na binigay na iniwan si Moses bago siya umakyat ng bundok para mainip yung tao at gumawa ng duya. Ang tanong lang doon, bro, sino ba yung mas dapat na ikagalit ng Diyos? Kasi kapatid na mismo ni Moises na leader, ang naggawa pa mismo ng duya. Hindi ba dapat leader muna bago yung mga tao? Kasi kung ang tao na natili sa ganon, na buhay ng mahabang panahon, mahirap silang alisin basta sa ganon.